2020. Dahil sa pandemya, isinara ang mga paaralan. Modular distance learning ang naging pamamaraan ng edukasyon upang may pagpatuloy ang pag-aaral ng bawat bata. Ngayong bumababa na ang kaso ng COVID-19, isa ang Eugenio Francia Elementary School sa mga paaralan dito sa lungsod ng Tayabas na napiling magpatupad ng limited face-to-face classes. Ang dokumentaryong ito ang magsisilbing gabay para sa mga guro, mag-aaral, magulang, at komunidad upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa loob ng paaralan. Sa pagpasok sa paaralan, ang lahat ay kinakailangang sumunod sa mga panuntunan. Nakahanay ang mga magulang o mag-aaral sa labas ng paaralan ng may 1 o 2 metrong layo sa isa't isa. Maghugas ng kamay bago pumasok. Ihanda ang declaration form at ilagay ito sa loob ng kahon. Sa tulong ng BNS, kukuhanan ng bawat isa ng body temperature at itatala ito sa logbook para sa contact tracing. Sundan lamang ang mga yellow markings papuntang silid-aralan. Ang mga magulang o tagapangalaga lamang sa kindergarten ang pinahihintulutang manatili sa loob ng paaralan. Sa pagpasok ng silid-aralan, tumuntong sa nakahandang foot bath, mag-disinfect gamit ang alcohol at magtungo sa itinalagang upuan. 1 metro ang layo ng bawat mag-aaral sa loob ng silid. Sa oras ng talakayan, mahigpit na ipinagbabawal ang mga gawaing may direct contact ng bawat isa, tulad ng pangkatang gawain. Magaganap ang merienda sa loob ng silid kasama ang guro. Ito'y upang masigurong nasusunod ang mga alituntunin, katulad ng paghuhugas ng mga kamay bago kumain at pagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Sa mga hindi inaasahang pangyayari sa loob ng silid, katulad ng pagsakit ng ulo, ngipin, o anumang karamdamang hindi sintomas ng COVID-19, ay maaaring dalhin sa klinik upang makapagpahinga. Ngunit sa loob lamang ito ng 1 oras. Tatawagan ang kanyang magulang o tagapangalaga upang siya ay sunduin o ihahatid siya ng BNS o barangay tanod na nakaduty sa oras na iyon. Kung ang estudyante naman ay biglang sumakit ang lalamunan, may ubo o sintomas ng COVID-19 na nakapasok ng silid-aralan, siya ay agad dadalhin sa isolation area. Tatawagan ng kanyang magulang o tagapangalaga para siya ay sunduin o ihahatid siya ng BNS o barangay tanod na nakaduty sa oras na iyon. Samantalang ang klase ay otomatikong suspendido at agad pa uuwiin ang mga bata. Ito ay upang ang silid-aralan ay kaagad ma-disinfect ng nakatalagang utility personnel. Sa pagtatapos ng klase, mahigpit pa rin ang pagpapatupad ng mga alituntunin, gaya ng social distancing at pagsunod sa mga itinalagang yellow markings patungo sa labasan. Ito ang ilan pang mga mahahalagang alituntunin na dapat tandaan. Maghugas ng mga kamay matapos gumamit ng palikuran. Sa panahon ng pandemya, ang pangangalaga sa sarili ay pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Panatilihin ang kalinisan, hindi lamang sa pangangatawan, kundi pati na rin sa isip, salita at sa gawa. Kaya, sa muling pagbubukas ng ating paaralan, bagamat limitado pa, sigurado na ang inyong kaligtasan habang kayo'y nag-aaral. Ligtas at maligayang pagbabalik